Siya po ang nagbigay sa akin ng inputs, Your Honor, o mga guidelines po, Your Honor, kung ano po ang mga activities in relation po sa pagkandak po ng confidential operations or activities. Humarap sa ika-16 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kauna-unahang hostile witness ng prosecution. Si Gina Acosta ang nagsilbing Special Disbursing Officer o SDO ng Office of the Vice President sa taong 2022 at 2023. Kabilang sa inihayag niya ay ang papel ni Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG Commanding Officer Colonel Raymond Dante Lachica sa paggamit ng confidential funds. Bilang security officer ng OVP, sinabi ni Acosta na si Colonel Lachica ang nagbigay ng lahat ng inputs at guidelines kung saan gagamitin ang confidential funds. Paliwanag ni Acosta, itinuturing niya si Colonel Lachica na eksperto sa ground, kaya kinukonsidera niya ang listahan kung saan-saan gagastusin ang pondo. Ang pagsulat po ako, pero ang mga expenses po, kung unsa ang gamiton kay Sir sa kay security officer po, kasi siya po ang mag-implement ng various confidential operation activities, kay siya po ang eksperto dito sa ground, Your Honor. Naidetalye rin sa paglilitis kanina na ang mga report na ginagawa ni Acosta ay nakabase sa pag-uusap at diskusyon nila ni Colonel Lachica. Ma'am Gina, kayo po ang nagtatype dito sa form na to. Pag sinabing prepared by you, kayo po yung nagtype, nagsulat. Ako po ang nagsulat, Your Honor. Pero kinukuha niyo po yung sinusulat ninyo mula kay Colonel Lachica. Kumukuha po kayo ng input sa kanya kung anong itatype o isusulat niyo dyan. After we discuss po, Your Honor. Pagkatapos niyo mag-usap ni Colonel, ibig sabihin po ba nun, pwede yung sabihin kay Colonel Lachica, mali yan, hindi pwede yan? O sinusunod niyo lang po lahat ng sinasabi niya? Nangutana ako sa iya, Your Honor, kung unsa na, Your Honor, o nganong ka na ang gastuhon, Your Honor. Asa na, paunsa na siya paunsa na siya na related sa confidential, Your Honor. So tinatanong niyo lang po siya, ano yan, para saan yan, pasok ba yan sa confidential fund o hindi? At pag sumagot siya, isusunod niyo na po yan. Kung masatisfy ko po sa iyang i-explain sa ko, Your Honor. Pag nakontento kayo sa paliwanag niya, ilalagay niyo po. Yes, Your Honor. Okay. Naitanong din sa direct examination kung bakit hindi idinetalye sa physical and financial plan ni dating SDO Acosta kung saan gagamitin ang pondo. Paliwanag niya, hindi niya in-itemize ang mga ito dahil sa kanyang interpretasyon na walang nakasaad sa Joint Circular 2015-01 na kailangan itong isa-isahin. Aniya, gumamit lamang siya ng mga generic o malawak na kategorya. Kabilang dito ang Good Governance Program para sa 2022. Kabilang din dito ang Socio-Economic Program Delivery para sa taong 2023. Inamin ni former SDO Acosta na dahil generic ang mga label na ito sa kanilang plano, nagkaroon ang OVP ng malawak na laya o diskresyon. Dahil sa diskresyong ito, nagawa nilang isama ang mga aktibidad gaya ng tree planting at libreng sakay sa kanilang mga liquidation at accomplishment report. Bago mag-lunch recess ang korte kanina, kinumpirma ni Acosta ang isang mahalagang detalye. Ayon sa kanya, sa lahat ng mga opisyal na dokumentong isinumite sa Commission on Audit, hindi nakasaad ng pangalan ni Colonel Lachica. Hindi rin binanggit si Colonel Lachica bilang pinagmulan ng mga input. Bukod dito, hindi rin siya nakatala bilang implementor ng mga programang pinaggamitan ng confidential funds. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.